Gandang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa inyong lahat. Ako po si Gerald J. Idoliantes ng Pangkat 7. At ang aming itatalakay sa inyo ay ang mga kultura at lipunan ng ilang pangkat at lugar sa Pilipinas na partikular o nakatuon lamang sa bahagi ng Luzon. Ang aming itatalakay o iuulat sa inyo ngayon ay may 6 na punto lamang. Una, ang mga Ilocano. Pangalawa, ilang paniniwala ng mga dahan. Pangatlo ay mga kalian sa taas saan batang. Pang-apat ay ang kakanyaw. Panglima ay ang ilang mga katangian ng kakanyae. At ang panghuli ay ang mga ita sa bundok ng Zambales. Ang mga Ilocano ni Teresita L. Abria. Ang mga Ilocano daw ay ang pangatlo sa pinakamalaking pangkat ng etnolinguistiko sa Pilipinas. Ang terminong Ilocano ay nagmula sa salitang I na nangangahulugang from sa Ingles at luok na nangangahulugang cove o bay na kapag ito ay pinagsama ay nangangahulugang people of the bay. Tinukoy din sila bilang Samtoy na isang kontraksyon ng pariralang Saumi Ditoy. Nangangahulugang ito ang ating wika. Yan ng mga Ilocano. Una ay ang pagiging kuripot o yumayakap sa pagtitipid. Ang bawat sentimong kinikita ay may tamang paggagastusan. Kuripot ang mga Ilocano. Ang bawat segundo, minuto, oras at araw ng paggawa sa makamuluhang mga bagay na pinagkakakitaan. Karaniwang nagtatabi ng mga pera o ng pera upang may magamit sa hindi inaasahang paggagastusan. Sa mga pagkakataong tinatayang kakapusin na sila, hanggat maaga ay gagawa sila ng paraan upang patugunan ang mga pangangailangan. Ito ang mga Ilocano. Hindi lang ang mga Ilocano ang may katangian ito, kundi nakasanayan rin natin sa mga nakasama natin sa buhay. Ang isang halimbawa ng pagiging kuripot ay ang paghahanap ng murang alternatibo. Ang isang kuripot daw ay maaaring mag-isip ng paraan upang sila ay makatipid, tulad ng pagbili ng mga segunda manong gamit o paggawa ng sariling pagkain. Pangalawa, sadyang masisipag at masisinop talaga itong mga Ilocano. Pagiging masinop ng mga Ilocano. Ang halimbawa nito ay ang pag-iimpok. Ang mga Ilocano ay kilala sa kanilang pagiging masinop sa paggamit ng kanilang pera. Madalas silang nag-iipon para sa hinaharap, tulad ng pag-aaral ng kanilang mga anak o para sa pagriretiro. Pangalawa, pag-aalaga ng mga gamit. Ang mga Ilocano ay maingat sa pag-aalaga ng kanilang mga gamit. Hindi nila ito tinatapon ang mga bagay na maaari pang gamitin. Pangatlong halimbawa ng pagiging masinop ay ang pagpaplano. Ang mga Ilocano ay mahusay sa pagplano bago gumawa ng anumang desisyon. Binibigyang pansin nila ang posibleng epekto nito sa kanilang mga pangarap at sa kanilang mga pamilya. Pinakatanyag sa Ilocos Sur ang Vigan Spanish Town. Ang Vigan ay ang kapital ng Ilocos Sur. Ang mga kilalang pagkain ng mga Ilocano ay ang mga sumusunod. Una ay ang denendeng. Sunod ay ang pinakbet, sinuman, bibingka, at ang huli ay itong sinubong. Ang impluwensya ng mga Kastila ay mababakas sa mga nagtatuyugang gusaling bato na itinayo sa panahon ng kanilang pananakop. Ito po ang larawan ng Vigan Spanish Town. Ang mga ilang paniwala ng mga Ilocano. Ang mga Ilocano ay naniniwala sa pari-pari. Ito ay isang nilalang na hindi nakikita. Naniniwala din sila sa multo, duwende, kapre, engkanto at iba pang espiritu. Upang hindi magkasakit, kapag napadaan daw sila o ang isang Ilocano sa isang puntod, ay dapat magpaalam
sa pamamagitan ng pagsambit ng tabi-apo o tabi-po. At kung mo'y patay sa Ilocano, nakadepende ang tagal ng lamay sa dahilan ng kamatayan o dahilan ng kanyang pagkapatay. Uluhan ng kabaong ang unang ilabas sa bahay. Itinataas ang kabaong upang ang mga miyembro ng pamilya ay makadaan sa ilalim. Ang mga dadaan daw sa ilalim ng isang kabaong na ito ay nakabatay sa edad. Ang mauunang dumaan sa kabaong na ito ay ang pinakamatanda sa pamilya at susundan na ng iba pang miyembro na mas nakakata. Ang puok na kinalalagyan ng kalahan ay nasa mataas na lugar ng Acacia, Kahel at Cayapa, Nueva Vizcaya. Mataas ang puok na ito at buhat sa tuktok ng isang bundok ay ang buong paghangang na mamalas na nakatayo ang kaakit-akit na kapaligiran na iginuhit ni Bathala. Kung pananamit lang ang pag-uusapan, masasabing ang mga kasuotan nila ay katulad din ng mga sinusuot ng mga katutubo sa Baguio. Bagamat ang iba ay gumagamit na rin ng mga kasuotang karaniwang nakikita sa kabayanan dahil nga sa impluensya ng mga taong ito. Binigyan din sa paglalahad na ito ang tungkol lamang sa ilan sa kanilang mga paniniwala o ang paniniwala ng kalahan. Ang unang paniniwala ng kalahan ay ang pagpapahayag ng kanilang kalikasan. Ang una ay ang takbo ng ulap ay nagpapahiwatig ng kagandahan at kasamaan ng panahon. Nakabatay sila sa iba't ibang anyo ng mga ulap upang ito ay magpahayag ng kagandahan o kasamaan ng panahon. Kung manipis at maputi daw ang ulap, nangangahulugan ito na maganda ang panahon. Ngunit kung makapal at nangingitim ito, nangangahulugan itong masama. Pangalawa, ang langit, araw at buwan ay nagpapahayag din ng kagandahan at kasamaan ng panahon. May mga pagkakataong nagtatago ang buwan. May maaliwalas na langit at may maulap na langit. May mapulang araw na nagbabadya ng di kainamang mga pangyayaring darating, tulad na lamang ng lindol. At panghuli ay may mga pahiwatig din ang mga hayop tungkol sa kalagayan ng panahon. Sa gayoy, ang mga Ilocano ay nakakagawa ng kaukulang pag-iingat. Kapag hindi daw mapakali ang mga hayop at nag-iingay, lalo na kapag gabi, may maaaring darating daw na bagyo o lindol. Kaya ang mga kilos ng mga hayop ay minamatyagan talaga ng katutubong ito, sapagkat ito ay nagbibigay babala na maaaring maganap sa kinabukasan. At sa paggagamot naman, dito sa kalahan, isinasagawa nila sa pamamagitan ng Dinagen. Una-una ay nagdarasal ang matanang gagamot. Maaari ring bata pa kung mayroon itong Dinagen. Kinakabigat at bugan na isa sa kanilang mga sinasamba upang patnubayan siya sa kanyang gagawin. Naniniwala kasi sila na may nais ang espiritu ng mga namatay nilang kamag-anak kaya pinagkasakit ang isa sa kanila. Ano nga ba ang Dinagen? Ito ang gadangkal na tambo na may maliit na buto ng anongya sa kanilang butas. Dito naman ay isang bibigasin ang pangalan ng mga kamag-anak ng may sakit. Sa bawat pagbigas ng pangalan na pinaghihinalaan, dinadangkal ang Dinagen o iyong tambo. Pag natukoy na ang kanila kailangan ito, ihahandog na nila sa espiritu upang gumaling ang may sakit. Naniniwala silang may mga espiritu ang mga bagay-bagay, kaya pagkatapos ng pag-aalay ay maaari na nilang gamitin ang inilagay dahil nakuha na ang espiritu noon.
At dito naman sa parte ng paggawa, makikita na natin na ang mga lalaking kalahan ay nagpapahinga sa bahay pagkatapos na sila ay makapagbakod, makapagbungkal, at makapag-araro. So kapag tapos na daw sila magtrabaho, ay wala na silang intindihin sa bukid at magpapahinga na ang mga ito. Habang ang kababaihan ng mga kalahan ay sila ang magtatanim, mag-aalaga ng pananim at mag-aani. Pero kahit na nga raw may sakit ang mga babae, kailangang gampanan ang kanyang tungkulin habang ang asaway namamahinga na lamang. At ang huli ay ang pag-aasawa. May tinatawag na tradisyonal na kimbal na kasalan. Ito'y kung may makitang babae ang isang lalaki na kalahan na kanyang hinanais at gustong maging asawa. Humahanap siya ng tao na siyang magsasabi ng intensyon niya sa babae. Kapag pumayag na ang babae sa kanyang inihulog, ay dito na sila magpapatay ng baboy. Ang paraan ng pagkakasal ay simple lamang. Kukuha ng isang basong tubig na malamig ang matandang babaeng magkakasal at sabihin, sana'y maging malamig ang pagsasama ninyo. Pinainom ng babae ang ikinakasal at tapos na ang seremonya. Matandang babae o batang lalaki ang nagkakasal dahil daw may pagkahulugan iyon. Matandang babae dahil babae ang nasa bahay at batang lalaki naman dahil lumalaki pa iyon na siyang nagsasaad naman ng paghaba ng pagsasamahan ng mag-asawa. At kapag nagsama na ang hindi pa kasal, ay maaari daw itong magkaroon ng bukol, ulcer o pigsa ang mga mag-asawa. At ang wika na ginagamit ng mga katutubong kalahan ay ang tinok o kalanguya. At yun lamang po para sa aking parte. Maraming salamat. Ngayon, tayo ay dadako sa kaugalian ng pag-aasawa sa Ibaan, Batangas. Kagaya ng mga ibang kababaihan, pangarap nila o pangarap ng mga dalaga sa Ibaan, Batangas ang maikasal. Marahil, dulot ng kakaibang tradisyon sa kasalukuyan ay sinusunod ng mamayanan at mga taga-baryo. Kung sa babae ay isa itong dream come true, sa lalaki ang maikasal ay tila isang bangungot dahil malaking halaga ng pera ang kasangkot sa pagdiriwang. So, naisanan. Naisanan ang tawag sa kasalang na mamanhik ang mga magulang ng kalalakihan sa mga magulang ng kababaihan. So, basically sa Bisaya pa ang naisanan ay pamamalay. Sunod naman ay ang pamamaisan. Pamamaisan ay ang lahat ng kamag-anak at kapatid ng mga lalaki ang inaasahang tutulong sa paglinis, pagluto, pag-iigib at mga iba't ibang gawain sa bahay ng binabaisan. Hindi maaaring tumulong ang mga partido ng kadalagahan sapagkat sila ay nanunuyo. So, halimbawa nito ay ang sa mga Muslim. Kapag ang lalaki or ang pamilya ng mga lalaki ay namamanhikan sa pamilya ng babae, lahat ng mga lalaki or pamilya ng lalaki ang gagawa ng mga gawain sa kasal. Kabilang na doon ang pagluluto, ang pag-prepare sa mga team ng kanilang kasal, ang pag-i-invite, ang paggawa ng invitation. At saka lahat ng pamilya ng babae ay walang gagawin, kundi mag-antay lang. Sunod naman ay ang baisanan. Ang baisanan ay isang okasyong pambaryo. Hindi lamang ang dalawang pamilya ng mga ikakasal ang abala at nagagastusan, bagkus pati na ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak at mga kapitbahay. Bakit? Kasi sa baisanan, ang mga miyembro ng pamilya nila na nasa malayong lugar ay kinakailangang dadalo sa kanilang kasal. So, need talaga nila ng pera para makapunta sa lugar na kinakasal or magbigay ng mga gift sa newlywed. Next is pamamaisan. Tulad ng pagpanhik sa hagdan na may mga baitang hindi natatapos sa isang araw.
So, ang pamamaisan guys ay para daw ay isang uri ng pamamanhikan na may mga proseso na hindi agad-agad natatapos sa isang araw. Patubigan. Unang hakbang ng pamamaisan kung saan ang kamag-anak ng lalaki ay pupunta sa bahay ng mga pinsan ng babae upang punuin ng tubig ang kanilang tapayan. Pamilya ng lalaki ay inaasahang pupuno sa tapayan ng babae. Lahat ng tumutulong sa patubigan ay tutuloy sa bahay ng lalaki upang doon kumain. So, basically, sa patubigan, lahat daw ng kamag-anak na lalaki ay pupunta sa mga pinsan ng babae upang punuin ang tapayan. So, ang tapayan guys ay tinatawag ding banga. So, pupunuin ng mga kamag-anak na lalaki ang tapayan ng pinsan ng babae at inaasahang lahat ay tumulong sa patubigan ay tutuloy sa bahay ng lalaki upang doon kumain. Bulungan. Sa hakbang na ito ay pupunta sa bahay ng babae ang mga magulang ng lalaki na may malaking isdang tambakol. Pag-uusapan na nila ang mga magiging ninong at ninang at mga abay sa kasal, pati na rin ang petsa at kasal na ihahanda sa araw ng kasal. Itatakda din rito ang halaga ng pamaraka. Ito ang perang pambili ng gagamitin ng babaeng ikakasal. So, dito sa bulungan, ang pamilya ng lalaki ay pupunta sa bahay ng babae na may dalang isdang tambakol. Ang isang tambakol guys ay isang yellowfin fish. So, pagkapunta ng pamilya ng lalaki doon sa bahay ng ng babae, doon na nila pag-uusapan ang tungkol sa kasal. Kabilang na doon ang petsa kung saan ito gaganapin, ang mga bibilhin na pagkain or like mga ingredients, at saka ang perang estimated na magagastos sa kasal. Sunod is ang paghahanda sa kasal. Sa Antidesperas or ang ikalawang araw bago ang kasal ay ipadadala ng mga kahon ng mga alaala sa mga ninong at ninang sa binyag, kumpil at kasal ng mga ikakasal at sisimulan ang pagluluto. Hati ang ikakasal sa pagkaing ihahanda. Kasangkapang gagamitin ay responsibilidad ng kalalakihan. Paghahanda sa kasal. Magtatayo ng sibi sa bakuran ng nobya na siyang magiging lugar ng kainan sa disperas at araw ng kasal. So, ang sibi guys ay isang temporaryong lugar or temporaryong estruktura na pwede masisilungan para sa gaganaping event. Pagpapatugtog ng mga plaka at pagsasahimpapawid ng imbitasyon para sa mga kababaryo na sisimulan sa umaga at magpatuloy ito hanggang kinabukasan. Sabitan. Sa kaligitnaan ng tugtog ng ikinakasal ay sasabitan ng pera ang kanilang partido. So, sa ibaan guys, sasabitan sila ng pera ipipin ito sa kanilang damit. Kagaya rin ng mga Muslim. Similar lang sila sa Muslim, pero ang kaibahan lang is kung sa ibaan, sinasabitan sila ng pera sa damit, sa Muslim naman ay itutupi ang pera at ilalagay sa between ng kanilang fingers. Sunod is ang paghiling ng mga awitin. Ito ang pagbibigay ng aliw sa mga nagtitipon-tipon. Sa araw ng kasal. Sa umaga ng kasal, ang lahat ay sa bahay ng babae mag-aalmusal. Tuwing kainan, may order ang pag-upo sa mesa. May magaganap na pagtitinda, isasagawa ang dapit, ang huling hakbang ay magbihis na ang damit, pangkasal ang babae, at ang panghuli, dito na nagtatapos ang pamamaisan. Wika. Tagalog ang gamit ng wika ng mga Batanggueno. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Angelo Alcantara at ngayon ay tatalakayin ko ang ilang mga katangian ng mga kankanae at ang mga ita sa bundok ng Zambales. Ang kankanae ay isang wika na ginagamit sa mga lalawigan, bulubundukin,
Ang bawat tribo sa mga lugar na ito ay may kanya-kanyang mga wika na ginagamit para sa komunikasyon. Mula sa loob ng tahanan hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga tao sa kanilang bayan. Kahit sa labas ng kanilang lalawigan, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga tao gamit ang Kankanai. Ang mga bayan tulad ng Bakun, Tibungan, Manyakan at Bugnyas ay ilan sa mga lugar na kung saan makikita ang paggamit ng wikang ito. Isang mahalagang bahagi ito ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Sa pagsusulat ng wikang Kankanai ay walang orihinal na alpabeto kaya ang ginagamit ay alpabetong Romano. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na lingwistikang pagsusuri sa wikang ito. Noong unang panahon, ang mga Kankanai ay hindi nakakapagpahayag ng kanilang mga iniisip, ideya at damdamin sa pamamagitan ng pagsusulat, kundi sa pamamagitan ng pagsasalita lamang. Ang mga kwento, paniniwala at panalangin ay natutuhan sa pamamagitan ng pakikinig lamang at hindi sa pagbabasa. So, base sa ating binasa ay ang mga Kankanai noon ay hindi sila marunong magsulat kaya pinapasa lang nila ang kanilang mga paniniwala, panalangin, natutuhan sa pamamagitan lamang ng pakikinig. Salad Bowl of the Philippines. Sa konsepto ng salad bowl, makikita rito ang iba't ibang uri ng gulay na nakakapagpalusog. Ang mga gulay na ito ay sumasagisag sa ating likas na yaman at pagkakaiba-iba. Sagana rin dito ang mga berries tulad ng strawberries, mulberries at blueberries. Ang mga prutas na ito ay hindi lamang masarap kundi puno rin ng sustansya na nakakatulong sa ating kalusugan. Sa ganitong paraan, ang salad bowl ng Pilipinas ay hindi lamang tumutukoy sa mga kultura, kundi pati na rin sa mga likas na yaman na nagbibigay buhay at kulay sa ating bansa. Isa sa mga nakaugalian ng mga Kankanai ay ang pagbubungkal ng lupa, isang tradisyon na patuloy na isinasagawa hanggang sa kasalukuyan. Ang gawaing ito ay hindi lamang mahalaga para sa kanilang kabuhayan, kundi bahagi na rin ito ng kanilang kultura at pamumuhay. May kasabihan silang sa kabila ng ulap ay may sisikat na araw. Ipinapahayag ng kasabihang ito ang kanilang pananampalataya sa pag-asa at pag-angat sa kabila ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pagbubungkal, na ipapasa nila ang kaalaman at kasanayan sa susunod na henerasyon na nag-uugnay sa kanila sa kanilang mga ninuno at sa kalikasan. Ang kasalan. Sa pagdaraos ng kasal, may iba't ibang seremonyas na isinasagawa mula sa payak hanggang sa elegante. Sa katutubong paraan, ang kasal ay karaniwang ginaganap gamit ang kanyaw na idinadao sa tahanan ng babae. Ang bilang ng hayop na lulutuin ay batay sa kakayahan ng pamilya. Ito ay mahalaga dahil sa handog ng pagkain ay nagsisilbing simbolo ng kanilang kapasidad at pagpapahalaga sa mga bisita. Ang kanyaw ay hindi lamang isang seremonya ng pag-iisang dibdib. Ito ay isang paraan upang ipakita ang kanilang tradisyon at halaga sa pamilya at komunidad. Sa mga ganitong okasyon, nagiging pagkakataon ito para sa mga tao na magtipon-tipon at ipagdiwang ang kanilang koneksyon sa isa't isa. Ngayon ay dadako na tayo sa ang pagkakanyaw ayon kay Edgar Daniel. Pagkakanyaw, isang mahalagang ritual ng pasasalamat sa kayamanan. Isinasagawa ang pagkakanyaw bilang pagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang natamo. Isinasagawa rin ang pagkakanyaw lalo na sa mga pumanaw na miyembro ng pamilya. Minsan ang pagkakanyaw ay bunga ng mga kahilingan na ipinapahayag ng mga yumaong miyembro sa pamamagitan ng panaginip. Mahalaga ito sa pamilya upang matugunan ang mga espiritual na pangangailangan. Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay may matagal na karamdaman, ang pagkakanyaw ay nagiging paraan upang humingi ng tulong at dasal para sa kagalingan. Mahalaga ang ritual na ito upang malaman ang nais na iparating ng mga pumanaw at mas maunawaan ang sitwasyon ng pamilya. Sa kabuuan, ang pagkakanyaw ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan na nagbibigay diin sa pasasalamat at pag-asa. Sa paghahanda ng pagkakanyaw, mahalagang isaalang-alang ang mga ritual na kinakailangan upang maipakita ang tamang pasasalamat at paggalang. Kadalasan ang paghahanda ay kinabibilangan ng 3 baboy, 1 kalabaw at 1 baka bilang mga handog na hayop. Bilang inumin, ginagamit ang mga dama o putek na alak,
na gawa sa bigas at kilala bilang tapey. Mahalaga rin ang bagong damit para sa pumanaw tulad ng lakba o tapis, bahag, panyolito o banda at kumot. Ang mga elementong ito ay nagdadala ng espiritual na kahulugan at nagpapakita ng pagmamahal ng pamilya sa kanilang yumaong miyembro. Ngayon ay dadako na tayo sa mga terminolohiya na may kaugnayan sa pagkakanyaw. Una ay ang haday o ang pagdarasal at pagbabaon ang isang itlog o ng isang maliit na bilog na bato sa ilalim ng hagdan. Gong, hatol sa pagsisimula ng pagsasayaw ng katutubong sayaw. Bakliw, sagutan ng katutubong awitin. Tinapon, nilalagyan ng lumang pera o barya. Makaalong, ang pagdarasal sa bahagi ng pagsasayaw ng nagpapadagit. Lastuan, ang magbaki ay sisigaw habang itinuturo ang nagsasayaw. Katlo, ikatlong araw kung saan kinakatay ang isang baboy. Kawalo, ang ikawalong araw kung kailan nagkakatay naman ng dalawang baboy. Kahawal, ang ikalabindalawang araw at ikalabinlimang araw kung saan maliit na baboy na lamang ang kinakatay at wala na ring sayawan kundi pagdarasal na lamang ang mga mabaki. Huling araw ng pagpapadit. Ang pagpatay ng mga manok, ang mga babae at lalaki tutungo sa uma o kaingin. Mga ita sa bundok ng Zambales ni Ligaya T. Rubin. Ang mga ita sa bundok ng Zambales ay itinuturing na kauna-unahang mga pangkat ng tao na naninirahan dito. Kung makukuha rin natin ang karunungan tungkol sa bayan nila tulad ng kwentong bayan, saluyikain, mga epiko, mga pamahiin, mga dasal at mga tulang pambata ay higit na mabuti. Ang mga itay itinaboy ng sibilisasyon at kawalan ng kaalaman sa mga kabundukan. Sila'y patuloy sa nagpapalipat-lipat sangayon na kung saan sila'y mabubuhay kaya't bago tuluyang mawala ang kanilang panitikan at ang wika mismo ay dapat itong maitala at mapag-aralan. Pamumuhay ng mga ita. Ang pamumuhay ng mga ita ay nakaugat sa kanilang mga tradisyonal na paraan ng kabuhayan, kabilang ang agrikultura, pangangaso at pangingisda. Kadalasang nagtatanim sila ng mga pananim tulad ng palay, mais at mga gulay sa mga lupaing matataas. Ang mga kababaihan at bata ay bihasa rin sa pangingisda gamit ang mga tradisyonal na kagamitan tulad ng sima, bitag at lambat. Bukod sa kanilang mga kabuhayan, ang komunidad ng mga ita ay nakatuon sa kanilang mga kaugalian at paniniwala na nagbibigay diin sa pamilya at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ang kanilang pamumuhay ay nagbibigay halaga sa pakikipagkapwa at paggalang sa kanilang mga ninuno na nakakatulong upang mapanatili ang kanilang kultura sa kabila ng mga hamon at makabagong panahon. Kultura ng mga ita. Bihasa ang mga babae at batang aita sa tradisyonal na paraan ng pangingisda, gamit ang mga kagamitan tulad ng sima, bitag, lambat at sibat. Mahalaga sa kanilang kultura ang pag-iwas sa pag-aasawa sa malapit na kamag-anak, bilang bahagi ng kanilang mga paniniwala at kaugalian. Gayunpaman, may mga pagkakataon na pinapayagan ang pag-aasawa sa pinsang buo. Ngunit kinakailangan munang isagawa ang ritual na paghihiwalay ng dugo. Ang mga tradisyong ito ay naglalarawan ng kanilang malalim na koneksyon sa kanilang komunidad at mga pamana. Wika ng mga ita. Ang sambal o sambaliko ay isang wikang sinasalita ng mga ita na pangunahing matatagpuan sa lalawigan ng Zambales sa Pilipinas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan na naglalarawan sa kanilang kasaysayan at tradisyon. Ginagamit ng mga ita ang sambal upang mapanatili ang kanilang mga kinaugalian at ipasa ang mga kwento ng kanilang mga ninuno sa susunod na henerasyon. Ang wika ay nabuo mula sa mga lokal na dialekto at impluensya mula sa mga dayuhang mananakop, tulad ng mga Kastila na nagdala ng kanilang sariling wika at kultura. Sa pamamagitan ng sambal na ipapahayag ng mga ita ang kanilang mga saloobin, paniniwala, pag-uugali na nagsisilbing tulay sa kanilang nakaraan at kasalukuyan.
At dito na po nagtatapos ang ulat ng pangkat 7. Maraming salamat sa pakikinig.